Isa sa malalaking pangyayari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong taon niya sa pwesto ang galawan sa gabinete. Pinagbitiw ng Pangulo ang lahat ng cabinet secretaries. Ginawa ni Pangulong Marcos ang hakbang na ito matapos ang 2025 midterm elections noong Mayo kung saan hindi gaanong naging paborable sa administrasyon ang resulta dahil 5 lang sa mga kandidato nito sa pagkasenador ang nanalo. Isa sa nakitang rason ng Pangulo ang pagkadismaya ng mga tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi kasi anya nabigyan ng sapat na atensyon ang mas maliliit na bagay na magpapaginhawa sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Bilang agarang aksyon, nagkasa ang presidente ng tinawag nitong performance review sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga namumuno sa mga ito. Pero sa unang sigwada ng anunsyo ng palasyo, hindi ginalaw ni Pangulong Marcos ang kanyang economic team. Maging si Executive Secretary Lucas Bersamin na naging paksa pa ng intriga at napaulat na siya umanong punteriya ng balasahan ay tinanggihan ang courtesy resignation. Lahat ng cabinet members, presidential advisors, and other presidential appointees are always subject to the will of the President of the Republic of the Philippines. Kabilang naman sa mga tinanggap ang pagbibitiw ay sina DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na pinalitan ni dating Energy Secretary Rafael Lotilla. Si Housing Secretary Joselino Acuzar inilipat bilang Presidential Advisor on Pasig River Improvement at pinalitan sa pwesto ni Engineer Jose Ramon Aliling. Si Secretary Enrique Manalo mula sa pagiging kalihim ng Department of Foreign Affairs ay itinalaga bilang Permanent Representative to the United Nations. Pumalit sa kanya sa DFA si Secretary Maria Teresa Lazaro. Maliban sa mga nabanggit, ang iba pang mga kalihim at pinuno ng iba't ibang ahensya ay pinanatili sa pwesto. Pero ngayong buwan lang, nagtalaga si Pangulong Marcos ng bagong Commissioner ng Bureau of Customs sa katauhan ni dating NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno. Pinalitan niya si dating Commissioner Bienvenido Rubio. At sa panglimang pagkakataon, muling napalitan ang pinuno ng Presidential Communications Office. Itinalaga ang Corporate Communications Executive na si Dave Gomez bilang bagong PCO Secretary, kapalit ng dating kalihim na si Jay Ruiz na inilipat naman sa Manila Economic and Cultural Office. Sabi ng palasyo, tuloy-tuloy pa rin ang assessment sa trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Military. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Ngayong nasa kalahati na ng kanyang termino si Pangulong Marcos, nananatiling nakabantay ang mga tao sa direksyon ng administrasyon. Ano-ano nga ba ang kanyang bubuing mga legasiya, katulong ang mga alter ego? Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.